Minsan ang pag-ibig ay parang apoy. Mainit, nagbibigay liwanag, pero kapag hindi inilagaan, kaya nitong sunugin ang lahat. Akala ni Samantha, siya na ang huling babae sa buhay ni Oscar. Lahat ng pangarap nila sabay nilang binuo. Ang bahay, ang kasal, ang pamilya. Ngunit isang gabi, sa pintuan ng isang hotel room, nawala lahat ng iyon nang makita niya si Oscar na may ibang babae. Sa gitna ng mga luha, pinili niyang lumayo. Hindi niya alam na ang desisyong iyon magiging dahilan ng isang trahedya at ng paghihiganti. Dahil ilang araw lang ang lumipas, bumagsak si Oscar sa sakit sa puso dahilan ng pagpanaw nito. At sa kanyang libing, isang pares ng matang malamig at puno ng galit ang lihim na nakamasid sa kanya, ang mga mata ni Miguel, ang nakatatandang kapatid ng lalaking minahal niya. Para kay Miguel, walang mas sasakit pa kaysa sa mawalan ng kapatid dahil lamang sa babae. At sa oras na iyon, nangako siya sa puntod ni Oscar. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na ibinigay mo sa amin. Papaluhain kita, Samantha, hanggang sa maramdaman mo kung gaano kasakit mawalan. At sa pagitan ng galit at pagmamahal, sino ang mananaig, ang puso o ang paghihiganti? Magandang araw, Angels! Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay ng kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang buong mundo ni Samantha ay gumuho sa isang iglap. Kapit ang cellphone, mabilis ang tibok ng puso habang sinusundan niya ang signal ng location pin na ipinadala ng isang kaibigan. Sure ka ba dito, Laika? Nanginginig niyang tanong sa tawag. Sam, nakita ko talaga si Oscar doon, sa Jade Hotel, room 427. Please, huminga ka muna bago ka pumasok, sagot ng kaibigan sa kabilang linya. Pero paano siya hihinga kung pakiramdam niya ay mawawala na siya ng buhay? 2 taon na silang magkasintahan ni Oscar. Plano na nilang magpakasal sa susunod na buwan. Sabi pa nito sa kanya noon, gusto kong ako mismo ang mag-ayos ng surprise pre-wedding getaway natin. Hindi niya akalaang iba pala ang surprise na iyon. Huminto si Samantha sa harap ng pintuan ng kwarto. Nanlamig ang mga palad niya habang nakatitig sa doorknob. Sam, please, huwag mong gawin to. Mahinang sabi ni Laika sa tawag, pero pinutol na niya ito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at doon, parang sumabog ang buong paligid. Si Oscar walang kasuotan ng katawan, nakayakap sa isang babaeng hindi niya kilala. Nang makita siya ng lalaki, nanlaki ang mga mata nito. Sam! Ngunit hindi na siya nakinig. Ang kirot sa puso niya ay mas matalim pa sa anumang matulis na bagay. Ang mga luha hindi na niya napigilan. Ganito ba ang sinabi mong pagmamahal, Oscar? Lahat binigay ko sa'yo. Tiwala, pagmamahal ko. Pero anong iginanti mo? Sinaktan mo ako. Halos pasigaw niyang wika sa nobyo. Makinig ka sa akin, Samantha. Hindi mo naiintindihan. Tarantang sabi ni Oscar habang nagmamadaling nagsuot ng pantalon. Hindi ko na kailangang maintindihan pa, sagot niya, nanginginig ang boses. Wala kang karapatang humingi ng paliwanag dahil tapos na tayo at simula sa oras na ito, hindi na kita kilala, Oscar. Naiiyak na tumakbo si Samantha palabas ng hotel, basang-basa ng ulan, habang ang mga alaala nilang dalawa ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Mga tawanan, yakapan, mga pangakong habang buhay. Lahat iyon kasinungalingan lang pala. Pagdating niya sa kotse, doon lang siya tuluyang bumigay. Sumigaw siya ng buong lakas, parang sinusuka ang lahat ng sakit. Bakit, Oscar? Anong kulang sa akin? Ngunit walang sagot. Tanging mga patak lang ng ulan sa bubong ng kotse ang kasabay ng mga luha niyang hindi maubos. Kinabukasan, nagdesisyon siyang tuluyan ng tapusin ang lahat. Isang mensahe lang ang ipinadala niya kay Oscar. Hindi ko na kayang ipaglaban ang isang relasyon na ako lang ang lumalaban. Paalam, Oscar. At iyon ang huling pagkakataon na nagkausap sila. Lumipas ang 3 araw mula na magpaalam si Samantha kay Oscar. Walang tawag, walang mensahe, walang kahit anong paliwanag mula sa lalaki. Sa isip niya,
Iyon na ang pinakatamang desisyon, ang lumayo. Ngunit sa puso niya, may bakas pa ring sugat na ayaw maghilom. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa trabaho, pero bawat kanta sa radyo, bawat lugar na napupuntahan niya, parang paalala ng kanilang nakaraan. Kapag sumasapit ang gabi, siya at ang mga luha lang ang magkasama. Bakit ganito kasakit? Kahit ako naman ang niloko. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Isang umaga habang nag-aalmusal siya, biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya inasahan na maririnig ang pangalan ni Oscar mula sa kabilang linya. Miss Santos? Mahinang sabi ng boses ng babae. Ako po si Nurse Liza mula sa St. Mary's Hospital. Si Mr. Oscar Delgado po, dinala rito kagabi. Inatake po siya sa puso. Parang tumigil ang mundo ni Samantha sa narinig niya. Anong sabi mo? Nanginginig niyang tanong. Critical condition po siya ngayon. Kung maaari, pumunta na po kayo agad. Hindi na niya naalala kung paano siya nakapunta sa ospital. Sa hallway, halos mabali ang tuhod niya sa kaba. At nang marating niya ang ICU, nakita niyang nakahiga si Oscar. Pale, payat, halos hindi na gumagalaw. Sa gilid nito, naroon ang isang lalaking matikas, seryoso at puno ng lungkot sa mga mata. Si Miguel ang kuya nito. Nang magtama ang kanilang paningin, dama ni Samantha ang puot sa mga mata ni Miguel. Bakit ka pa nagpunta dito? Malamig nitong sabi. Napaatras siya. Gusto ko lang siyang makita. Hindi ko alam na... Hindi mo alam? O ayaw mo lang alamin kung anong ginawa mo sa kanya? Putol ni Miguel. Puno ng hinanakit ang boses. Kung hindi mo siya iniwan, baka maayos pa siya ngayon. Nang marinig niya iyon, tuluyan nang bumigay ang luha ni Samantha. Hindi ko siya sinaktan, Miguel. Siya ang unang nagloko. Ngunit sa halip na makinig, tinalikuran siya ng binata. Iwan mo na siya. Hindi mo na kailangang magkunwaring nagmamahal. Sa loob ng ilang oras, naghintay siya sa labas ng ICU. Nanalangin na sana ay maging okay si Oscar. Ngunit nang lumabas ang doktor, agad niyang nabatid ang sagot. Condolence po, miss. Wala na si Mr. Delgado. Parang pinupunit ang kaluluwa ni Samantha sa narinig niya. Bumagsak siya sa sahig, humagulhol, at halos mawala ng malay. Patawarin mo ako, Oscar, kung hindi ko na ipaglaban ang pagmamahalan natin. Iyak na saad ng dalaga. Sa malayo, pinagmamasdan lang siya ni Miguel. Walang emosyon, walang luha. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may nag-uumpisang bagyong magdudulot ng pagkawasak. Pinatay mo ang kapatid ko at pagbabayaran mo yon, Samantha. Galit na saad ni Miguel sa sarili. Biglang bumalik sa alaala niya ang huling usapan nila ni Oscar. Madilim ang gabi at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay anyo sa malawak na veranda ng kanilang bahay. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng bote ng alak na paulit-ulit na tumatama sa mesa. Nakatungo si Oscar, hawak ang isang basong may natitirang alak at namumugto ang mga mata. Akala ko makakaya ko kahit na mawala sa akin si Samantha. Pero bakit ang sakit, Kuya Miguel? Bulong ni Oscar. Tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Miguel. Nakasandal sa pader, hawak ang baso ng tubig. Anong nangyari sa inyo? Akala ko ayos na kayo. Tanong niya, bagaman ramdam ang bigat sa tono. Nahuli niya ako sa hotel. Mahina niyang tugon. Oo, may kasama akong babae. Pero hindi ko naman siya mahal, kuya. Nagawa ko lang yun kasi nag-aaway kami. Gusto ko lang siyang pagsilosin. Pero hindi ko akalaang yun na pala ang katapusan naming dalawa. Nanginginig ang kamay ni Oscar habang tinatakpan ng mukha. Sinubukan kong humingi ng tawad pero ayaw na niyang makinig. Sinabi niyang ayaw na niyang masaktan. Sabi niya, tapos na kami. Dahan-dahang lumapit si Miguel at inilapag ang kamay sa balikat ng kapatid. Kung talagang mahal mo siya, lumaban ka, Oscar. Hanapin mo siya. Ipakita mong nagsisisi ka. Umiling si Oscar, umiiyak. Huli na, kuya. Hindi na niya ako gusto. Nakita ko sa mga mata ni Samantha ang galit at sakit na ibinigay ko sa kanya. Hindi mo alam yan, sagot ni Miguel, sinusubukang palakasin ang loob ng kapatid. May mga babae lang na kailangang makita muna na totoo kang nagsisisi bago ka bumalik.
Tama ka, Kuya Miguel. Mahal ko si Samantha at hihingi ako ng tawad sa kanya. Pero please, tulungan mo ako na bumalik siya sa akin. Ngunit biglang napahawak sa dibdib si Oscar. Naiiyak ang mga mata sa sakit. Kuya! Ang sakit! Ang puso ko! Napabalikwas naman si Miguel. Nahulog ang baso. Oscar! Hey! Oscar, ano nangyayari sa'yo? Lumuhod siya at agad tinawag ang kasambahay. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Habang yakap-yakap ang kapatid, tila tumigil ang mundo ni Miguel. Oscar, wag mo akong iwan! Lalapitan ko si Samantha. Kakausapin ko siya. Ayusin natin to. Promise tutulungan kitang bumalik siya sa'yo. Kaya lumaban ka. Ngunit unti-unting bumigat ang katawan ni Oscar. Wala na itong boses at tanging malamig na hangin ang bumalot sa paligid. Kuya, mahina nitong sabi bago tuluyang pumikit. Oscar! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Miguel sa buong bahay. Ang basag na bote ng alak, ang mga piraso ng baso at ang luha niya ay nagsanib sa sahig. Hindi napigilan na tumulo ang luha ni Miguel nang maalala ang mga nangyari sa kanyang nakababatang kapatid. Tahimik ang burol ni Oscar ngunit sa loob ng bahay ng mga delegado, ramdam ang bigat ng bawat buntong hininga. Nakaupo si Miguel sa isang sulok. Matigas ang panga habang pinagmamasdan ang kabaong ng kapatid. Ang dating masayahing tahanan ngayon ay balot ng lungkot at bighati. Mula sa malayo, nakita niyang pumasok si Samantha. Nakaitim, namumugto ang mga mata, hawak ang isang puting rosas. Marahan itong lumapit sa kabaong at inilapag ang bulaklak sa ibabaw niyon. Mahal kita, Oscar. Sana mapatawad mo ako. Mahina nitong bulong, halos hindi marinig ng iba. Pero kay Miguel, sapat na iyon para muling magliyab ang galit sa puso niya. Hindi niya mapigilang mapailing. Ang kapal ng mukha, bulong ng isip niya. Lumapit siya, malamig ang tinig. Wala ka talagang hiya, ano? Pagkatapos mong saktan ng kapatid ko, may lakas ka pang loob magpakita rito? Napalingon si Samantha, mangiyak-ngiyak. Miguel, hindi mo naiintindihan. Hindi ko ginusto ang nangyari. Minahal ko siya pero niloko niya ako. Tumahimik ka na lang, mariin niyang putol. Ang totoo, kung hindi mo siya iniwan, baka hindi siya namatay. Paano ka nakakatulog sa gabi, Samantha? Parang tinusok ng limong karayom ang puso ni Samantha. Hindi siya nakasagot. Ang bawat salitang ibinabato ni Miguel ay parang mga patalim na paulit-ulit na sumusugat sa kanya. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Umiiyak niyang tugon. Mahal ko si Oscar kahit niloko niya ako. Hindi ko rin ginusto na mangyari ito. Ngunit para kay Miguel, wala nang puwang ang paliwanag sa kanya. Si Samantha ang dahilan ng lahat. Ang babaeng minahal ng kapatid niya, ang babaeng ngayon ay tinitingnan niyang may halong galit. Nang matapos ang burol, hindi na nagpakita si Samantha. Pero sa bawat gabi, habang nakatitig si Miguel sa larawan ng kapatid, paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Oscar sa isip niya. Masaya, puno ng buhay. Kuya, mahal ko siya. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ngunit ngayon, wala na siya. At sa puso ni Miguel, isang plano ang nabuo. Ipinapangako ko sa iyo, Oscar. Hindi ako titigil hanggat hindi niya nararanasan ang sakit na pinagdadaanan ko ngayon. Wika niya sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, pinag-aralan ni Miguel ang bawat detalye ng buhay ni Samantha. Ang trabaho nito, ang mga kaibigan, pati ang address. Nakita niya sa mga larawan nito sa social media ang pilit nitong ngiti. Ang mga post na tila nagpapakita ng paggaling. Ngunit sa isip ni Miguel, iyon ay pawang pagpapanggap lang. Kung akala mo makakalaya ka sa ginawa mo, nagkakamali ka, Samantha. Bulong niya habang nakamasid sa larawan ng dalaga sa kanyang telepono. Sa gabing iyon, habang pumapatak ang ulan sa labas, nagsimula ang isang plano. Isang mapait na laro ng puso na mag-uugnay sa kanila. Makalipas ang 3 buwan, sinubukan ni Samantha na ayusin ang sarili. Lumipat siya ng apartment, iniwasan ang mga lugar na magpapaalala kay Oscar at ibinuhos ang oras sa trabaho bilang event coordinator sa isang kilalang kumpanya. Gusto niyang manahimik, magsimula muli at kalimutan ang lahat ng sakit.
Ngunit ang tadhana tila marunong magbiro. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupulong para sa isang malaking business event, biglang bumukas ang pinto ng conference room. At sa sandaling iyon, parang natigil ang oras. Isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Malalim, malamig, ngunit may otoridad. Good afternoon, I'm Miguel Delgado, CEO of Delgado Company. I believe we're here to discuss your proposal. Naniga si Samantha sa kinauupuan, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Miguel, bulong niya sa sarili. Ang lalaki ay nakasuot ng dark gray suit, disente at matikas. Lalo itong gumwapo ngayon, malinis ang buhok, seryoso ang mga mata. Pero sa likod ng ngiti nito, alam niyang may tinatagong galit sa kanya. Tinangka niyang itago ang kaba. Good afternoon, Mr. Delgado. Bati niya, halos hindi makatingin. Ngumiti ito ngunit malamig. Miss Santos, it's been a while. Parang bawat salita nito ay may tusok sa puso niya. Naramdaman niya ang pag-iwas ng mga kasamahan niya sa mesa nang maramdaman ang tensyon sa pagitan nila. Let's proceed, maotoridad na wika ni Miguel. I heard you're handling our company's anniversary gala. Impressive, Miss Santos. Thank you, sagot ng dalaga, pilit ang ngiti. We'll make sure the event will be memorable. Memorable. Ulit ni Miguel, nakatitig ng diretso sa kanya. That's exactly what I want. Habang pinapaliwanag ni Samantha ang presentation, ramdam niyang hindi mata ng isang kliyente ang nakatingin sa kanya, kundi mata ng isang lalaking may misyon. May mga sandaling nagtatama ang kanilang paningin at sa bawat segundo, parang muling nabubuksan ang sugat na akala niya ay gumaling na. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Miguel sa dalaga. Miss Santos, may gusto lang sana akong i-discuss ng pribado. Kung maaari, coffee later? Nagulat siya. Okay, sagot niya kahit gusto niyang tumanggi. Sa cafe na malapit sa opisina, umupo silang dalawa. Tahimik sa una hanggang sa magsalita si Miguel. Hindi ko akalaing dito tayo muling magkikita, sabi niya habang nakatingin sa tasa ng kape. Life really has its ways, doesn't it? Tumango si Samantha. Oo, minsan sa paraan na hindi mo gusto. Tumingin ito sa kanya, diretso sa mga mata. I'm not here to talk about the past. Business lang to, Samantha. Ngunit kahit ano pang sabihin ng binata, ramdam niyang iba ang intensyon. Sa likod ng mga magalang na salita at mabuting pakikitungo, may nakatagong plano. Pagkatapos ng unang pagkikita nila sa cafe, hindi maalis sa isip ni Miguel ang ekspresyon ni Samantha. Ang mga mata nitong puno ng kaba, ang tinig na pilit maging kalmado. Alam niyang nasaktan pa rin ito at iyon mismo ang nais niyang makita. Magdusa ka rin tulad ng pagdurusang binigay mo sa kapatid ko. Bulong niya sa isip habang nakatitig sa tasa ng malamig na kape. Simula ng araw na iyon, sinimulan na rin ni Miguel ang laro. Gumamit siya ng mga ngiti, mga tawag at mga imbitasyon na kunwari para sa trabaho. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano. Ang unti-unting pasukin ang mundo ni Samantha hanggang siya mismo ang bumigay at umibig sa kanya. Miss Santos, I'll need you to personally oversee the preparations for our anniversary gala. Utos ni Miguel sa telepono. Malalim ang tinig. Opo, Mr. Delgado. I'll do my best. Sagot ni Samantha. Mahinahon ngunit halatang kabado. Ngumisi siya. Good. I trust you can handle it. Personally. At sa bawat araw na magkasama sila sa opisina, naging mas madalas ang pag-arte para kay Miguel. Alam niyang marupok pa rin ang puso ng dalaga. Kapag nagbabanggaan ang kanilang mga kamay habang nag-aabot ng papeles, napapahinto ito. Kapag ngumingiti siya, namumula ang pisngi nito. Ngunit sa bawat kilig na ipinapakita ni Samantha, isang malalim na tinig ang bumubulong sa isipan ni Miguel. Huwag kang malambot. Ginawa niyang miserable ang buhay ni Oscar. Gantihan mo siya. Isang gabi matapos ang mahabang meeting, inalok ni Miguel ang dalaga ng dinner. Consider this a token for your hard work. Wika niya habang binubuksan ang pinto ng restaurant. Sa harap ng mga kandila at musika, tila isang romantikong gabi ang nabuo. Ngunit sa likod ng bawat titig ni Miguel, may laman na plano. Alam mo, Samantha, wika niya habang nakatingin sa mga mata nito. You're different. You're interesting.
Hindi alam ni Samantha kung paano tutugon. Salamat. Hindi ko akalaing makakausap kita ng ganito, Miguel. Ngumiti ito, bahagyang yumuko. Maybe it's time to start over. Ngiti lamang ang naging tugon ni Samantha sa binata. Pag-uwi ni Miguel ng gabing iyon, humarap siya sa larawan ni Oscar sa study room. Unti-unti na siyang nalulunod sa lambing ko, Oscar, bulong niya. Kapag dumating ang oras, siya mismo ang magmamakaawang mahalin ko, bago ko siya tuluyang iwan. Ngunit habang sinasabi niya iyon, may kakaibang kirot na sumingit sa puso niya. Isang mahina ngunit matinding pakiramdam na pilit niyang itinatanggi. Hindi ito pag-ibig. Hindi maaari na mahulog ako sa kanya, aniya sa sarili. Mabilis lumipas ang mga araw. Sa tuwing magkikita sila ni Miguel para sa mga meeting, pakiramdam ni Samantha ay may kakaibang alon ng kaba sa puso niya. Hindi na tulad ng dati, ngayon may halong saya. Ang bawat ngiti ni Miguel, bawat simpleng pangungumusta ay nagdudulot ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Miss Santos, coffee? Tanong ni Miguel isang umaga, hawak ang 2 tasa habang papasok sa opisina niya. Nagulat siya. Salamat po, Mr. Delgado. Just call me Miguel, sagot ng binata. May bahagyang ngiti. Wala tayo sa formal meeting ngayon. Parang tumalon ang puso niya. Oh, okay Miguel, sabi niya, sabay iling sa sarili. Hindi niya alam kung bakit biglang parang napakadaling sabihin ng pangalan nito. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano sa event, napansin niyang madalas itong tumitig sa kanya. Napakasipag mo naman, Samantha, wika nito. Kakaiba ka, lahat gusto mong perpekto. Ngumiti siya, bahagyang namula. Siguro kasi ayoko nang magkamali ulit. Hindi ito nagsalita agad. Minsan okay lang magkamali. Dahil minsan doon mo makikilala kung sino talaga ang totoo. Natigilan si Samantha. Sa mga salitang iyon, parang may bigat na hindi niya maipaliwanag. At sa likod ng mga mata ni Miguel, may lalim na tila puno ng lihim. Pero sa sandaling iyon, pinili niyang huwag magtanong. Habang lumalalim ang gabi ng kanilang overtime, nagbiro si Miguel. Kung hindi ka patitigil sa trabaho, baka isipin ng iba, gusto mo lang ako makasama. Ha? Hindi naman. Natatawa niyang sagot, sabay tago ng pamumula sa pisngi. Sayang, sabi ni Miguel sabay ngiti. Baka kasi gusto ko rin. Parang tumigil ang oras. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok na kanyang puso at sa unang pagkakataon mula nang mawala si Oscar, may ibang ngiting nagpaalab sa puso niya. Hindi niya alam, yun pala ang eksaktong sandaling gustong makita ni Miguel. Ang pagbitaw ng dalaga sa kanyang depensa. Kinagabihan, habang nakauwi na siya, hindi niya mapigilang mapangiti habang nakahiga. Bakit pa ganito? Tanong niya sa sarili. Bakit parang may kakaiba kay Miguel? Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng lungsod, si Miguel ay nakatitig sa cellphone. Binabalikan ang larawan nilang magkasama kanina sa event venue. Ang bilis mong matutong magtiwala. Bulong niya sa sarili, malamig ang boses. Perfect. Ngunit nang mapatingin siya sa larawan, napansin niyang may kakaibang saya sa mukha ni Samantha. Isang inosenteng ngiti na hindi niya matandaan kung kailan huling nakita sa isang babae. At sa kabila ng kanyang mga plano, napangiti rin siya ng bahagya. Huwag kang mahulog, Miguel. Huwag. Paalala ng isip niya. Ngunit ang puso niya unti-unti nang lumihis sa larong siya mismo ang nagsimula. Lumipas ang ilang linggo, sa bawat araw na magkasama sila ni Miguel, unti-unting nagbago ang mundo ni Samantha. Ang dating malamig na mga umaga ay napapalitan ng mga ngiti at ang dating takot magmahal ay tila napapalitan ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na sa likod ng seryosong anyo ni Miguel ay may lalaking marunong magpatawa, marunong makinig, at higit sa lahat, marunong magparamdam ng importansya. Isang araw habang sabay silang nag-i-inspect ng event venue, biglang umulan. Walang dalang payong si Samantha, kaya tumakbo siya palayo. Pero bago pa siya mabasa ng tuluyan, ay mabilis siyang tinakpan ni Miguel ng kanyang coat. Anong ginagawa mo? Tanong niya, nanginginig sa lamig.
Nililigtas ang prinsesang ayaw marumihan. Biro nito sabay ngiti. Napatawa si Samantha, isang tawang matagal nang hindi narinig ni Miguel. Sa tawang iyon, tila may nabuksang pinto sa puso ng lalaki. Habang bumabalik sila sa kotse, pareho silang tahimik. Basang-basa ang paligid, ngunit tila mas mainit ang katahimikan sa pagitan nila. Samantha, mahina niyang sambit. Minsan ba naisip mong magmahal ulit? Napatigil siya. Hindi ko alam, sagot niya. Tinitigan ang mga patak ng ulan sa bintana. Masakit pa rin eh. Parang kahit gusto mong umibig, natatakot kang maulit ang sakit. Tumango si Miguel. Naiintindahan ko. Pero minsan, kailangan mo lang ng taong handang patunayan na iba siya. Paglingon niya, naroon ang mga mata ni Miguel. Seryoso, puno ng damdamin. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng pader sa paligid ng puso niya. Kinabukasan, dinalhan siya ng binata ng bulaklak sa opisina. Wala lang, sabi ni Miguel. Para sa babaeng mas maganda pa sa umaga. Nagulat siya, ngunit hindi na niya kayang itago ang kilig. Salamat, mahina niyang sagot habang pilit tinatago ang ngiti. Simula noon, naging mas madalas ang mga maliliit na kilos ni Miguel. Simpleng good morning text, paghatid pa uwi, at minsan ay mga sorpresang kape. At sa bawat pagkakataon, unti-unti nang bumabalik ang tibok ng puso ni Samantha. Ngunit sa likod ng lahat, may tahimik na laban sa isip ni Miguel. Hindi pwedeng totoo ito. Hindi pwedeng mahulog ako, wika ng isip niya. Ngunit sa tuwing ngumingiti si Samantha, sa tuwing naririnig niya ang tawa nito, unti-unting lumalambot ang mga dahilan ng kanyang paghihiganti. At isang gabi, habang inihatid niya si Samantha sa bahay, nagtagal sila sa labas ng kotse. Thank you sa lahat, Miguel, wika ng dalaga, tinitigan siya sa mata. Hindi mo kailangang magpasalamat, Samantha, sagot niya halos bulong. Masaya akong kasama ka. Nagkatitigan sila. Wala nang salita, ngunit sa pagitan ng kanilang mga mata, may nadaramang pamilyar na init. Mabilis ang naging paglapit ng loob ni Samantha kay Miguel. Sa bawat tawanan, sa bawat sandaling nagkakatitigan sila, pakiramdam niya ay may bago siyang dahilan para ngumiti. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salitang iyon, may itinatagong lihim si Miguel. Isang lihim na kung mabubunyag, maaaring wasakin ang lahat ng nabubuo sa pagitan nila. Tahimik ang gabi sa rooftop ng kondo ni Miguel. Nasa gilid siya, nakasandal sa railing habang hawak ang isang basong alak. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lungsod, tila mas malinaw sa kanya ang kaguluhan ng isip. Dumating si Leo, ang matalik niyang kaibigan, dala ang 2 bote ng beer. Eto baka sakaling mapapagaan ang bigat ng konsensya mo. Biro nito pero halatang seryoso ang mga mata. Wala akong konsensya, sagot ni Miguel sabay tungga ng alak. Ginagawa ko lang ang nararapat. Umupo si Leo sa tabi niya. Naririnig ko na yan noon pa, Miguel, pero ngayon iba na ang tono mo. Hindi agad sumagot si Miguel. Sa halip, pinanood niya ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Pinapaniwala ko siyang gusto ko siya. Plano ko sanang paibigan siya. Tapos iwanan sa oras ng maging totoo ang nararamdaman niya. Napangiti siya ng mapait. Pero parang ako yung nabibiktima. Umiling si Leo. Yun na nga bang sinasabi ko? Hindi mo na kailangang linlangin ang sarili mo. Miguel, kung alam mo lang kung paano ka tumingin sa kanya, halatang hindi na plano yan. Hindi mo naiintindihan, Leo. Tumalim ang tinig ni Miguel. Dahil sa babaeng yun, namatay ang kapatid ko. Si Oscar ang pinaka-importante sa akin. Hindi ko siya mapapatawad ng ganun-ganun lang. Pero alam mo na kaya niya iniwan si Oscar dahil naglokong kapatid mo. Napayuko si Miguel. Anong dahilan ang makakapagpatawad sa nangyari sa kapatid ko? Pag-ibig, sagot ni Leo. Minsan hindi lahat ng nakikita mo totoo. Alam kong mahal mo ang kapatid mo. Pero kung ipagpapatuloy mo tong plano mo, baka ikaw naman ang masira. Tahimik si Miguel. Hindi niya alam kung dahil ba sa mga salitang binitawan ni Leo
o dahil sa mga alaala ni Samantha, ang mga tawa, ngiti at mga titig nitong nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kanya. Hindi ako pwedeng mahulog. Mahinang bulong niya, halos para sa sarili. Ngumiti si Leon ng mapait. Minsan yung mga salitang hindi ako pwedeng mahulog, sila yung unang nababasag kapag totoo na. Tumingala si Miguel sa kalangitan. Paano kung mahulog nga ako, Leo? Paano kung yung babae na dapat kong saktan, siya palang nakalaan sa akin? Kung ganun, tanungin mo ang sarili mo, sagot ni Leo habang tumayo, tumapik sa balikat niya. Anong mas pipiliin mo? Ang maghigante para sa wala na o magmahal at magpatawad para sa buhay mo ngayon? Naiwan si Miguel sa ilalim ng mga bituin. Hawak ang baso, ngunit mas mabigat pa rin ang puso. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung sino ang kalaban, si Samantha ba o ang sarili niyang damdamin. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Miguel na unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin sa pagitan nila na Samantha. Ang dating plano na puno ng galit ay napapalitan ng mga sandaling hindi na niya kayang ipaliwanag. Isang hapon, dumalaw siya sa opisina ni Samantha, dala ang paboritong kape nito. Para sa pinakamagandang babae sa building na to, nakangiti niyang sabi. Napataas ng kilay si Samantha. Nambobola ka na naman, Miguel. Hindi bola yon, katotohanan lang. Tugon niya sabay abot ng kape. Habang pinagmamasdan niya ang ngiti nito, may kung anong kumislot sa puso niya. Isang damdaming pilit niyang nilalabanan. Hindi pwede, bulong ng isip niya. Isa lang siyang bahagi ng plano ko. Ngunit sa bawat tawanan nila, sa bawat pagkakataong nasasabi niya kay Samantha ang mga bagay na hindi niya masabi kanino man, lalo siyang nahuhulog. Tuwing nagkikita sila, pakiramdam niya ay mas gumagaan ang buhay. Ang dating bigat ng alaala ni Oscar ay tila natatabunan ng init ng presensya ni Samantha. Isang gabi, sabay silang nag-dinner matapos ang mahabang araw ng trabaho. Sa gitna ng mga ilaw ng restaurant, tila bumagal ang oras habang tinitingnan ni Miguel si Samantha. Miguel, may dumi ka sa pisngi, sabi nito sabay abot ng tissue. Ngunit imbes na kunin iyon, hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Salamat. Mahina niyang wika, hindi inalis ang tingin sa mga mata nito. Napasinghap si Samantha. Mabilis na inalis ang kamay, ngunit hindi na maikakaila ang pagkapula ng kanyang pisngi. Miguel, baka may makakita. Wika nito, pilit na ngumingiti. Ano ngayon kung may makakita? Sagot ng binata, halos pabulong. Wala naman akong tinatago. Pag-uwi ni Miguel, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga mata ni Samantha, ang paraan ng pagtawa nito, at kung paanong sa tabi niya ay nakakalimutan niyang may dahilan siya para saktan ito. Hindi pwede to, mahina niyang sabi habang nakatingin sa salamin. Hindi pwedeng akong mahulog. Ngunit kahit anong pigil, ang puso niya ay may sariling desisyon. Kinabukasan, dumaan siya sa bahay ni Samantha nang walang paalam, dala ang breakfast. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Samantha, suot pa ang pajama. Sabado ngayon, wala kang breakfast, diba? Naalala ko sabi mo lagi kang late magising. Napangiti siya at doon tuluyang nabasag ang pader sa puso ng dalaga. Magaan ang tawanan nila habang sabay silang kumakain. At sa bawat ngiti, ramdam ni Miguel na hindi na ito laro, kundi totoo na. Pag-alis niya, hindi na niya alam kung kanino siya nagtatago, kay Samantha ba o sa sarili niyang damdamin. Ngayon, malinaw na sa kanya. Ang plano ng paghihiganti ay nauuwi sa isang larong siya mismo ang talo. Isang linggo bago ang kaarawan ni Samantha, lihim na naghahanda si Miguel ng isang regalo. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang gustong pasayahin ng babae. Pero ang tanging alam niya, gusto niyang makita ulit ang ngiti nitong dati bihira. Sa tulong ni Leo, pinlano niya ang isang simpleng dinner sa isang rooftop restaurant. May mga bulaklak, ilaw at musika. Sigurado ka bang hindi ka nahuhulog dyan? Tanong ni Leo habang inaayos ang dekorasyon. Napahinto si Miguel. Hindi, plano pa rin to, bahagi lang ng laro. Ngunit sa loob niya, alam niyang kasinungalingan iyon.
Pagdating ni Samantha, suot nito ang simpleng puting dress na lalong nagpalambot sa puso ni Miguel. "Miguel, ano to?" tanong ng dalaga, halatang gulat. "Happy birthday," ngumiti ito. "Alam kong gusto mong simple lang, pero gusto kong ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga." Napangiti si Samantha, ngunit may bahid ng luha sa mga mata. "Matagal na panahon na mula nang may nag-effort para sa birthday ko. Ngayon, meron na ulit," sagot ni Miguel. Habang kumakain, naging masaya ang usapan nila. Mga kwento ng nakaraan, mga pangarap at mga tawa na puno ng kilig. Pag-uwi nila, inabot ni Miguel ang isang maliit na kahon. "Buksan mo, Samantha," sabi niya. Nang buksan ni Samantha, isang silver bracelet na may nakaukit na maliit na pusong may letrang M ang laman. "Para saan to, Miguel?" tanong niya. "Para maalala mong may taong handang protektahan ka," sagot ni Miguel. Nginitian siya, ngunit may lungkot sa likod ng titig. Kinagabihan, habang mag-isa si Samantha sa kwarto, napahawak siya sa bracelet at hindi mapigilan ang ngiti. "Bakit parang iba ang tibok ng puso ko kapag kasama ko siya?" Mahina niyang tanong sa sarili. Samantala, si Miguel naman ay nakaupo sa harap ng lumang picture frame. Larawan nila ni Oscar. "Pasensya na, Oscar," mahina niyang sabi. "Hindi ko alam kung kaya ko pang ituloy yung sinimulan ko. Alam ko na mahal mo si Samantha, at kung buhay ka, alam kong ayaw mo siyang masaktan pa. Panahon na para itama ko ang nasimulan kong plano. Hindi ko na kayang masaktan siya ulit. Kaya isa lang ang pinapangako ko sa iyo ngayon, ang alagaan si Samantha at mahalin ng totoo." Mahinang saad ni Miguel. Isang malamig na gabi. Tahimik ang paligid sa garden cafe kung saan madalas magpahinga sina Miguel at Samantha pagkatapos ng trabaho. Sa gitna ng mga kumikislap na ilaw at malamlam na tugtog ng gitara, kakaibang kaba ang nararamdaman ni Miguel. Matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Ang sandaling sasabihin niya ang mga salitang pilit niyang itinatago. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, may takot na kasabay. Paano kung malaman niya ang totoo? "Ang tahimik mo ngayon, Miguel," puna ni Samantha habang humihigop ng kape. "May iniisip ka ba?" Napangiti siya ng pilit. "Meron, pero di ko alam kung dapat kong sabihin." Tumingin si Samantha sa kanya, diretso sa mata. "Sabihin mo lang. Alam mo namang pwede kang magtiwala sa akin, di ba?" Huminga ng malalim si Miguel. "Sam, alam mo, nung una kitang makilala, akala ko alam ko na kung sino ka. Akala ko kaya kitang basahin, kaya kitang kontrolin." Napakunot ang noo ni Samantha. "Anong ibig mo sabihin?" Umiling siya. Pero habang tumatagal, na-realize kong mas lalo kitang hindi maintindihan. Lahat ng plano ko nagulo. Lahat ng dahilan ko naglaho. Dahil sa'yo. Napatitig siya kay Miguel, tila naguguluhan. "Miguel," hinawakan nito ang kamay niya, marahan. "Sam, hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero araw-araw, habang kasama kita, habang nakikita ko yung ngiti mo, unti-unti na akong nahulog. Hindi ko na mapigilan." Nang marinig iyon, tila tumigil ang mundo ni Samantha. Parang gusto niyang maniwala, pero natatakot siya. "Miguel, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi lang ba ito dahil sa awa? Sa lungkot?" tanong niya halos pabulong. Umiling si Miguel, tinitigan siya ng direkta. Hindi awa to. Hindi rin dahil kailangan kita o gusto lang kita. Sa totoo lang, ngayon lang ako natakot na umamin. Kasi ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal na ganito." Hindi agad nakasagot si Samantha. Ramdam niyang totoo ang bawat salita. Pero may bahagi sa kanya na nag-aalinlangan. Baka muli siyang masaktan. "Miguel," bulong niya, "nasaktan na akong sobra noon. Ayokong umasa sa mga salitang baka bukas mawala na rin." Lumapit si Miguel. Marahan niyang hinawakan ang pisngi nito. "Hindi ako aalis. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero sa ngayon, ang sigurado ako,
ikaw ang gusto kong makasama. Tahimik silang nagkatitigan. Wala nang salita, tanging paghinga at mga titig na puno ng emosyon. At sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw, dahan-dahan niyang inilapit ang labi sa kanya. Isang marahang halik, tapat, totoo, at puno ng damdamin. At tila bumigay na si Samantha dahil kusa siyang tumugon sa mga halik ni Miguel. Matapos ang gabing iyon sa cafe, hindi na mapakali si Samantha. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Miguel. Ang bawat titig, bawat haplos, at ang halik na tila nagbigay buhay muli sa pusong matagal nang sarado. Kinabukasan, nagkita silang muli sa opisina. Naging awkward ang mga sulyapan, ngunit sa likod ng mga ngiti, ramdam ang kakaibang kuryente ng pag-iibigan nila. Habang papalabas ng building si Samantha, inabutan siya ni Miguel sa labas. "Pwede ba kitang sabayan pa uwi?" Tanong nito, medyo nag-aalangan. "Kung gusto mo," sagot niya, pilit itinatago ang ngiti. Tahimik silang naglahad papunta sa parking area. Walang nagsasalita, ngunit sapat na ang presensya ng isa't isa. Nang makarating sa kotse, biglang nagsalita si Samantha. "Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, Miguel. Natatakot ako pero, tanong ni Miguel, maingat ang tono. Huminga ng malalim si Samantha bago tumingin sa kanya. "Pero gusto ko ring subukan. Ayokong hayaan na puro takot na lang ang magdikta ng buhay ko. Kung totoo yung nararamdaman mo, hayaan mong maniwala ulit ako." Ngumiti si Miguel, halatang nabunutan ng tinig. "Totoo, Sam. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan pero gagawin ko." Buong puso naman naniyakap ni Miguel si Samantha. Lumipas ang mga araw, naging mas madalas na ang kanilang pagkikita. Sabay silang nag-aalmusal tuwing weekend. Sabay din manood ng pelikula at minsan ay simpleng lakad lang sa park habang magkahawak ang kamay. "Ang weird, no?" sabi ni Samantha minsang naglalakad sila sa tabing dagat. "Dati halos ayokong lumapit sa'yo. Ngayon hindi ko na alam kung kaya ko pang mawala ka." Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Pinisil ng marahan. "Baka kasi para talaga tayo sa ganito. Yung parang hindi natin inasahan pero naramdaman agad." Napangiti si Samantha, sabay sandig sa balikat niya. "Salamat, Miguel. Kasi tinuruan mo ulit ako magtiwala. Hindi ko alam kung anong meron tayo pero gusto kong manatili dito." Ngumiti si Miguel. Ngunit sa loob niya, may kirot na unti-unting gumagapang. Alam niyang may lihim pa siyang tinatago. Ang dahilan kung bakit siya lumapit sa babae. Ngunit sa bawat sandaling kasama niya si Samantha, mas lalong nawawala ang lakas ng loob niyang sirain ang mundong binubuo nila. Sa unang pagkakataon, matapos ang mga taon ng sakit at pagdurusa, muling nakaranas ng tunay na kaligayahan si Samantha. Sa piling ni Miguel, tila nabura ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang mga luha, takot at pangambang iniwan ni Oscar. Araw-araw ay puno ng tawanan ang kanilang mundo. Si Miguel, na dating seryosong lalaki, ay natutong ngumiti ng totoo. Si Samantha naman, na dating takot magmahal, ay muling nagtiwala. "Hindi ako makapaniwala," sabi ni Samantha isang umaga habang magkasamang nag-aalmusal sa veranda. "Na may ganitong klaseng saya pala. Simple lang pero ramdam ko." Ngumiti si Miguel at hinawakan ang kamay niya. "Ang importante, ikaw yung kasama ko." Lumipas ang mga linggo na puno ng mga munting sandali na tila pelikula. Sabay silang nagluluto, nag-aaway kung sino ang huling maghuhugas ng plato, sabay naglalakad sa park, at minsan ay nag-aabot ng mga munting sorpresa sa isa't isa. Isang gabi, nagplano si Miguel ng simpleng dinner sa rooftop ng kanyang kondo. Nang dumating si Samantha, sinalubong siya ng mga kandilang nakapalibot, mga bulaklak at malamlam na ilaw. "Anong okasyon to?" natatawang tanong niya. "Wala. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin." Sagot ni Miguel habang inaabot ang kamay niya. Sumayaw sila sa ilalim ng mga bituin. Walang tugtog. Tanging tibok lang ng kanilang mga puso. "Sam," bulong ni Miguel,
Kung pwede lang kitang hawakan ng ganito araw-araw, gagawin ko. Bakit hindi mo gawin? Sagot niyang nakangiti. Wala naman pumipigil, di ba? Sabay pa silang nagkatawanan. Isang araw, habang namimili sila sa mall, may lumapit na matandang babae at nagsabing, bagay kayong dalawa. Kita mo sa mata niyong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Napangiti si Samantha. Totoo po yun, sagot niya sabay lingon kay Miguel. Ngumiti rin naman ang binata. Nang ihatid ni Miguel si Samantha pa uwi, nagtagal sila sa harap ng bahay nito. Salamat Miguel, sabi niya nakangiti. Salamat sa lahat ng effort mo. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para mapasaya mo ka ng ganito. Hinaplos ni Miguel ang buhok niya. Hindi mo kailangan gumawa ng kahit ano, kasi ikaw lang sapat na. Bago bumaba ng kotse, hinawakan ni Samantha ang kamay niya at mahina ang tinig. I love you, Miguel. Parang tumigil ang oras. Hindi inaasahan ni Miguel ang mga salitang iyon. Hindi siya agad nakasagot, ngunit sa wakas ay ngumiti siya. I love you too, Samantha. At sa sandaling iyon, pareho nilang pinaniwalaan na walang makakasira sa pagmamahalang iyon. Maganda ang takbo ng relasyon ni Samantha at Miguel. Sa loob ng ilang buwan, tila walang anumang makakasira sa kanilang pagmamahalan. Hanggang sa dumating ang araw na magpapaulit ng sakit na akala ni Samantha ay nilisan na niya noon. Isang hapon, habang nasa opisina, tinawagan ni Samantha si Miguel. Love, may dinner meeting ka ba mamaya? Tanong niya. Wala babe, maaga kong uuwi. Miss na kita. Masayang sagot nito sa kabilang linya. Napangiti siya, pero bago pa niya mababa ang telepono, biglang pumasok si Trina, isa sa kanilang kakilala sa negosyo. Sam, nakita ko si Miguel kanina. Nasa Grand Monarch Hotel, may kasamang babae. Parang may nagwala sa puso ni Samantha. Sa una, hindi siya naniwala. Pero dahil sa kaba at gutom ng kuryosidad, agad siyang nagtungo sa hotel na binanggit ni Trina. Habang nasa hallway siya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi pwedeng totoo ito. Hindi si Miguel, bulong niya sa sarili. Ngunit nang buksan niya ang pintuan ng kwarto, tumambad sa kanya ang tanawing hindi niya kailanman inaasahan. Si Miguel at isang babaeng nakahawak sa balikat nito. Sam! Gulat na sambit ni Miguel, agad na kumalas sa babae. Hindi to, ngunit hindi na siya nakinig. Hindi ko na kailangan pa ng paliwanag, Miguel. Sapat na ang nakita ko. Nanginginig niyang sagot habang tumutulo ang luha. Hindi mo naiintindihan, Sam. Hindi ko kailangang maintindihan! Sigaw niya sabay takbo palabas ng silid. Naiwan si Miguel, desperadong habulin siya pero pinigilan ng babaeng kasama niya. Miguel, huwag mo na siyang habulin, sabi ng babae, si Claudia, dating kasamahan ni Miguel sa kumpanya. Ako ang dahilan kung bakit ka nandito. Gusto lang kitang makausap. Claudia, anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Miguel. Sinadya ko, malamig nitong sagot. Mahal kita, Miguel, at hindi ko hahayaang maagaw ka ng iba. Alam mo bang kaya kong sirain ng lahat kung gugustuhin ko? Napatigil si Miguel. Galit at gulat ang nangingibabaw. Wala kang karapatang sirain kami. Hindi kita kailanman minahal, Claudia. Ngunit huli na. Sa paningin ni Samantha, isa lang ang totoo. Niloko siyang muli. Pag-uwi niya, halos hindi na niya makilala ang sarili sa salamin. Ang mga luha ay sunod-sunod. Ang puso niya ay mabigat at ang sakit ay parang bumalik mula sa nakaraan. Ganito rin noon, mahina niyang sabi sa sarili. Ganito rin ako nasaktan. At ngayon, si Miguel naman. Sa kabilang banda, si Miguel ay nagmamadaling puntahan ang nobya sa bahay, ngunit sarado na ang pinto. Wala na siyang magawa kundi tumingin sa bintana habang paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ni Samantha. Sam! Pakinggan mo ako! Hindi yun totoo! Ngunit sa gabing iyon, tanging katahimikan at luha ang sumagot sa kanya. At sa puso ni Samantha, muling nabuo ang tanong na matagal nang nananahimik. Niloko na naman ba ako ng taong minahal ko? Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-impake na si Samantha.
Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero isa lang ang malinaw sa isip niya. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang iligtas ang sarili bago tuluyang masira ng sakit na dulot ng panibagong pagtataksil. Habang nag-aayos ng gamit, bawat damit na inilalagay niya sa maleta ay may kasamang alaala ni Miguel. Ang mga tawanan nila, ang mga gabing sabay silang nanonood ng pelikula, at ang mga yakap na dating nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit ngayon ay parang bagay na walang halaga na nagpapabigat sa puso niya. Hindi ko na kaya, mahina niyang sabi habang pinupunasan ng luha. Paglabas niya ng bahay, nasalubong niya si Tita Lani, ang matandang kapitbahay. Samantha, saan ka pupunta? Si Miguel kagabi, hanggang madaling araw andito, pilit kang tinatawag. Napahinto saglit ang dalaga, pero pilit nang ngumiti. Kailangan ko lang pong lumayo sandali, tita. Kailangan kong magpahinga. Samantala, sa kabilang banda, si Miguel ay walang tigil sa pagtawag at pag-text sa kanya. Sam, please, pakinggan mo ko. Hindi mo alam ang totoo. Si Claudia ang gumawa ng lahat. Sinadya niya para paghiwalayin tayo. Ngunit kahit ilang beses niyang basahin, hindi na sumasagot si Samantha. Para sa kanya, lahat ng paliwanag ay huli na. Ilang oras ang biyahe bago siya makarating sa Tagaytay, kung saan siya may maliit na rest house na dati pa niyang binili para sa mga ganitong pagkakataon, kapag gusto niya mag-isa. Pagdating doon, agad niyang niyakap ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, hindi ingay ng syudad o boses ni Miguel ang naririnig niya, kundi ang hampas ng malamig na hangin sa bintana. Lumapit siya sa terrace at huminga ng malalim. Sapat na siguro ang pagmamahal ko. Binigay ko na lahat, pero bakit ganito palagi ang kapalit? Sa sandaling iyon, pinilit niyang tanggapin na baka hindi talaga sila para sa isa't isa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pait, may natitirang tinig na pilit sumisigaw sa puso niya. Pakinggan mo muna siya. Kinagabihan, habang nakaupo sa veranda, nakita niya sa malayo ang mga headlights ng kotse. Nang bumukas ang pinto, bumaba si Miguel. Pagod, basang-basa ng ulan, at halatang ilang oras nang nagmamaneho. Sam, mahinang tawag nito. Please, huwag kang umalis. Tumulo ang luha ni Samantha. Bakit mo pa ako hinahabol, Miguel? Para saktan ulit ako? Hindi. Pinaglaban kita dahil mahal kita at hindi ko magagawa yung iniisip mo. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan ang maririnig. Si Samantha napatingin sa mga mata ni Miguel, puno ng pagsisisi at pagod. Ngunit sa puso niya, hindi pa siya handa. Hindi ko alam kung kailan, Miguel. Pero sana, kapag handa na akong muli, totoo pa rin ang nararamdaman mo. Mahinang sabi niya bago tuluyang pumasok sa loob. At sa labas ng pintuan, naiwan si Miguel. Basang-basa ng ulan at umaasang isang araw mapapatawad siya ng babaeng pinakamamahal niya. Magdamag na hindi nakatulog si Miguel. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ni Samantha. Ang sakit sa mga mata nito at ang takot na baka tuluyan na siyang mawala. Nasa kotse siya, nakaparada sa tapat ng rest house ni Samantha hanggang sa tuluyang tumila ang ulan. Hindi niya alintana ang pagod, ang lamig o ang gutom. Ang tanging iniisip niya ay kung paano niya mapapatunayan na totoo ang nararamdaman niya sa dalaga. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Samantha, nagulat siya nang marinig ang mahinang katok sa pinto. Pagbukas niya, nandoon si Miguel, hawak ang bouquet ng puting rosas, ang paborito niya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan, seryosong sabi nito. Kahit pa araw-araw mo pa akong itaboy, babalik at babalik ako. Bakit mo ginagawa to, Miguel? Hindi mo kailangang magpaliwanag. Tapos na tayo. Matigas na sagot ni Samantha. Hindi pa ako tapos, sagot niya. Kung galit ka, tatanggapin ko. Kung ayaw mo kong makita, igagalang ko. Pero kahit ganun, hindi ako aalis sa tabi mo hanggat hindi mo naririnig ang totoo. Tahimik si Samantha. Gusto niyang ipagsigawan na nasaktan siya, pero may bahagi ng puso niya na nag-aalangan.
Kaya sa halip na sumagot, pumikit siya at huminga ng malalim. Sige, sabihin mo. Yung babaeng nakita mo, si Claudia. Nagsimula si Miguel. Matagal na siyang may gusto sa akin. Noong gabing yun, lasing ako. Sinundan niya ako sa hotel para makiusap tungkol sa project nila. Pero nang malasing ako, sinamantalan niya. Nagising akong kasama siya at alam kong mali yun. Pero walang nangyari, Samantha. Wala akong ginawang kasalanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, puno ng katapatan at sakit. Kung kailangan kong lumuhod sa harap mo, love, para maniwala ka, gagawin ko. Dahil hindi ko kayang mawala ka. Dahan-dahan ang pagtulo ng luha ni Samantha. Ang puso niyang pilit niyang pinatigas, biglang lumambot. Nakita niya sa mga mata ni Miguel ang isang lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Hindi ko alam, Miguel. Mahinang bulong niya. Natatakot akong umulit na naman. Hindi na, Sam. Paninindigan kita. Hindi ito laro. Hindi na paghihiganti. Simula nang mahalin kita, nagbago na ang lahat. Kung gusto mong maghintay ako, kahit gaano katagal, hihintayin kita. Lumapit siya, dahan-dahan, at inilapag ang mga rosa sa mesa. Hindi ko alam kung kailan mo ako mapapatawad, sabi ni Miguel. Pero araw-araw ipapakita ko sa iyo na ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tahimik si Samantha, ngunit sa likod ng mga luha, may bahagyang ngiti. Hindi pa siya handang bumalik, pero alam niyang hindi rin siya kayang bitawan ng binata. At sa labas ng bahay na iyon, unang umusbong muli ang pag-asang baka may pangalawang pagkakataon pa ang mga pusong minsang nasaktan. Makalipas ang ilang araw, muling nagbalik si Miguel sa Maynila. Pinilit niyang ayusin ang mga bagay na iniwan niya. Ang negosyo, ang buhay, at higit sa lahat, ang sarili. Ngunit sa bawat gabing mag-isa siya, tanging alaala ni Samantha ang laman ng isip niya. Ang bawat tawanan, yakap, at luha. Lahat iyon ay parang sugat na ayaw maghilom. Isang umaga, hindi na niya kayang tiisin. Bumalik siya sa Tagaytay, dala ang isang bagay na mas mabigat pa sa anumang pagsubok, ang katotohanan. Pagdating niya sa rest house, nakita niyang abala si Samantha sa hardin. Tila payapa, ngunit sa likod ng ngiti nito, ramdam ni Miguel ang pagod at sakit. Lumapit siya at bago pa man siya makapagsalita, binalot na ng kaba ang puso niya. Sam, mahina niyang simula. May kailangan akong aminin. Tumigil si Samantha sa pagdilig at tumingin sa kanya. Ano na naman yan, Miguel? May bago ka bang paliwanag? Huminga siya ng malalim. Noong una, hindi kita nilapitan dahil gusto ko. Nilapitan kita dahil galit ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Samantha. Anong ibig mong sabihin? Galit ako sa'yo dahil sa nangyari kay Oscar. Diretsyong sabi ni Miguel. Nanginginig ang boses. Akala ko, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Kaya binala kong saktan ka, napaibigin ka, at saka iwan ka sa huli. Napatulala si Samantha. Parang biglang huminto ang oras. Pero Sam, patuloy ni Miguel, halos pabulong. Habang nakikilala kita, habang naririnig ko ang tawa mo, habang nakikita ko kung gaano kabuti ang puso mo, unti-unti kong nakalimutan kung bakit ko ito sinimulan. Hanggang sa isang araw, hindi ko na alam kung alin ang totoo. Ang plano o ang damdamin ko. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging hampas ng hangin at tibok ng puso nila ang naririnig. Ginawa mo kong laro, Miguel. Mahinang sabi ni Samantha, nanginginig sa luha. Habang ako, totoo lahat ng naramdaman ko. Ginamit mo ako para sa paghihiganti. Alam kong mali. Mabilis na sagot ni Miguel. At araw-araw pinagsisisihan ko yon. Kung pwede lang baguhin ang nakaraan, ginawa ko na. Pero Sam, totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo man ako mapatawad ngayon, tatanggapin ko. Ang mahalaga lang, malaman mong hindi nalaro ang lahat ng ito. Lumapit ang binata, dahan-dahan at hinawakan ng kamay ni Samantha. Ito ang pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang umamin sa harap ng babaeng minahal ko ng totoo. Ngunit marahang binawi ni Samantha ang kamay niya.
Hindi ko alam kung kaya kong maniwala ulit, Miguel. Hindi lang puso ko ang sinaktan mo, pati tiwala ko. Tumango si Miguel, pilit na pinipigilan ang luhang gustong kumula. Bibigyan kita ng oras. Hindi ko na ipipilit. Pero kahit gaano katagal, hihintayin ko ang araw na mapatawad mo ko. At sa pagtalikod niya, napahawak sa puso niya si Samantha. Ramdam ang sakit ng katotohanan. Lumipas ang 3 buwan mula nang umalis si Miguel sa Tagaytay. Sa mga buwang iyon, pinili ni Samantha na ituon ang oras sa sarili, sa mga bagay na matagal na niyang nakalimutan dahil sa pag-ibig at sakit. Bumalik siya sa lungsod at muling nagtrabaho sa interior design firm na dati niyang pinagtatrabahuhan. Sa bawat proyektong tinatanggap niya, parang unti-unti siyang muling binubuo. Minsan mapapaisip pa rin siya, ano kaya kung tinanggap niya si Miguel? Pero sa tuwing maaalala niya ang mga luha, pinapaalalahanan niya ang sarili. Tama na muna, dapat ko munang mahalin ang sarili ko. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon siya ng bagong design project sa isang cafe, napansin siya ng may-ari. Ang ganda ng concept mo, Miss Sam, sabi ng babae. Bagay sa'yo, parang bagong simula. Ngumiti si Samantha, medyo mailap. Siguro nga, kailangan ko rin yon. Isang bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, naging abala siya. Naging mas masigla, mas determinado. Ngunit kahit gaano siya kabisi, may mga sandaling mapapahinto siya sa gitna ng trabaho. Mapapatitig sa malayo at mararamdaman pa rin ang kulang. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, nagpunta siya sa rooftop ng apartment. Hawak ang tasa ng kape, pinanood niya ang mga bituin. Salamat Lord, mahina niyang bulong. Dahil kahit masakit, natutunan kong maging matatag. Ngunit bago siya makababa, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa hindi inaasahang numero. Sam, this is Miguel. Hindi ako nagrereklamo, hindi ako humihingi ng kapalit. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nasa Japan na ako. I'm starting over too. Pero kahit nasan ako, dala ko pa rin ang alaala mo. Ingatan mo ang sarili mo, palagi. At palagi mong tatandaan na mahal kita. Napatitig ang dalaga sa screen at unti-unting tumulo ang luha niya. Hindi na iyon luha ng galit, kundi ng kapatawaran. Salamat, Miguel. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ng pisngi. Sana maging masaya ka rin. Kinabukasan, mas magaan na ang pakiramdam niya. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, umiti siya sa sariling refleksyon. Hindi ko na kailangang hintayin pang tamang tao para maging buo ako. Ako na muna. Doon niya napagtanto, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa 2 taong nagmamahalan. Minsan, ito ay tungkol sa pagpili sa sariling kapayapaan. At sa araw na iyon, nagsimula si Samantha ng bagong yugto. Hindi bilang babaeng iniwan o ginamit, kundi bilang isang babaeng marunong magmahal muli, sa tamang oras, sa tamang paraan. 2 taon ang lumipas. Sa panahong iyon, lubos nang nagbago ang buhay ni Samantha. Isa na siyang kilalang interior designer, may sariling firm, at madalas ay lumalabas sa mga magazine bilang woman of strength and style. Mas tahimik na ang puso niya. Hindi na naghahanap, hindi na naghihintay. Akala niya, tuluyan ng sarado ang pahina ng kanyang nakaraan. Hanggang isang araw, sa isang malaking business event sa isang hotel sa Makati, nagbago ang lahat. Habang naglalakad siya papasok sa function hall, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. Parang may kung anong presensyang pamilyar. At nang itaas niya ang paningin, tumigil ang mundo niya. Nandoon si Miguel. Mas gwapo, mas matikas, at may aura ng kumpiyansa na parang ibang-iba na sa lalaking minsan niyang iniwan sa ulan. Nakaitim na suit at sa mga mata nito may parehong lalim na minsan ay nagpahina ng tuhod niya. Samantha, mahina ngunit malinaw na sambit ng binata nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang biglang bumalik lahat, ang mga alaala, mga ngiti, mga sakit, at oo, pati yung pag-ibig na pilit niyang nilimot. Lumapit si Miguel, may ngiting puno ng respeto at pangungulila. Hindi ko akalaing dito tayo muling magkikita.
Ngumiti si Samantha kahit may kaba. Maliit lang pala talaga ang mundo. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Formal sa una hanggang sa unti-unting lumambot ang tono. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Samantha. Bumalik ako sa Pilipinas, sagot ni Miguel. May branch na ng kumpanya namin dito at gusto kong ayusin lahat ng iniwan kong gulo. Napatigil siya hindi dahil sa negosyo, kundi sa paraan ng pagkakasabi ni Miguel. Puno ng sinseridad hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa damdamin. Sa gitna ng mga ilaw at musika ng event, parang sila lang dalawa ang nasa paligid. Miguel, mahina niyang sabi. Matagal na panahon na. Oo, sagot niya. Pero sa totoo lang, wala ni isang araw na hindi kita naaalala, Samantha. Napayuko si Samantha. Nangingiti, ngunit halatang naiiyak. Nagbago ka? Siguro kasi natutunan ko na kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Tugon ni Miguel. Hindi ito laro, hindi paghiganti. Ito yung kakayahang maghintay kahit walang kasiguruhan. Tahimik silang tumingin sa isa't isa. At sa sandaling iyon, parang wala nang nakaraan. Tanging dalawang pusong muling nagtagpo. Parehong sugatan pero handang maghilom. Bago matapos ang gabi, inalok siya ni Miguel ng kamay. Pwede ba kitang yayain sa kape? Wala namang masama sa muling pagkakaibigan, di ba? Ngumiti si Samantha. Marahang tinanggap ang kamay nito. Hindi nga siguro masama, lalo na kung may closure na kasama. At sa paghawak ng kanilang mga kamay, pareho nilang naramdaman. Marahil, hindi aksidente ang muli nilang pagkikita. Marahil, ito na ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Isang taon matapos ang muling pagkikita nila ni Miguel, muling sumigla ang mundo ni Samantha. Ang mga araw na dati puno ng trabaho at katahimikan, ngayon ay napalitan ng tawanan, pag-aalaga at mga bagong alaala. Hindi madali ang proseso ng pagpapatawad, ngunit unti-unti, sa bawat hakbang, pinatunayan ni Miguel na totoo na siya ngayon at handa na siyang tumindig bilang lalaking marunong magmahal ng walang halong galit o takot. Sa mga simpleng bagay, naroon siya. Naghahatid ng almusal, sumasama sa mga project site, o tahimik lang na nakaupo habang nagdodrawing si Samantha ng mga bagong design. Hanggang sa hindi na napigilan ni Samantha na mahalin ulit ang binata, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng totoong pagmamahal. Lahat ginawa ni Miguel para patunayan sa kanya na mahal siya nito. Hanggang isang araw, habang abala si Samantha sa isang exhibit kung saan tampok ang mga obra niyang healing spaces, may espesyal na sorpresa si Miguel. Pagkatapos ng maikling talumpati ng host, biglang nagbago ang musika. Napalingon si Samantha nang marinig ang pamilyar na boses. Magandang gabi sa lahat, sabi ni Miguel sa mikropono habang papalapit sa entablado. May isa lang akong gustong sabihin ngayong gabi. Sa babaeng dahilan ng lahat ng pagbabago sa buhay ko. Nagulat si Samantha nang tumigil si Miguel sa harap niya. Hawak ang maliit na velvet box. Sam, aniya, nanginginig ang tinig. Minsan, sinira ko ang tiwala mo. Pinilit kong ayusin ang sarili ko, hindi para mapatawad mo, kundi para maging karapat-dapat ulit sa'yo. Lumuhod siya sa harap ng lahat habang nagsisimulang magpatulo ng luha si Samantha. Ngayon, wala na akong ibang hiling kundi makasama ka. Hindi bilang laro, hindi bilang bahagi ng nakaraan, kundi bilang asawa kong mamahalin habang buhay. Will you marry me, Samantha? Handa ka bang samahan ako sa pagbuo ng masayang pamilya? Tahimik ang paligid. Lahat ng tao nakatingin. Si Samantha, nanginginig ang kamay. Hawak ang bibig na parang hindi makapaniwala. Miguel! Tumulo ang luha niya habang marahang tumango. Yes, Miguel, I will marry you. Nagpalakpakan ang buong hall habang niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Sa gitna ng mga flash ng kamera at mga palakpakan, bumulong siya sa tainga nito. Ang pag-ibig natin dumaan sa apoy, pero ngayon handa na akong sumugal ulit basta ikaw ang kasama ko. Isang taon matapos ang muling pag-iibigan ni Miguel at Samantha, naganap ang isang engranding kasalan sa isang magarang hardin sa Tagaytay.
sa mismong lugar kung saan minsang nagtago si Samantha upang maghilom ng puso. Ngayon, iyon na ang lugar ng kanilang bagong simula. Habang lumalakad si Samantha sa aisle, suot ang eleganteng puting gown at may ngiting puno ng kapayapaan, halos huminto ang oras para kay Miguel. Sa bawat hakbang niya, ramdam ng lahat ang pag-ibig na muling nabuo mula sa abo ng nakaraan. Pagharap niya kay Miguel sa altar, marahan nitong hinawakan ng kamay niya. Hindi ko na kailanman bibitawan pa ang babaeng nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Mahal na mahal kita, love. Wika ni Miguel, may luha sa mga mata. Ngumiti si Samantha. At hindi ko na rin kailangang matakot. Dahil sa'yo, natutunan kong magmahal ng may lakas at tiwala. Matapos ang kasal, sinundan niyo ng isang masayang pagtitipon. Naroon ang pamilya, mga kaibigan at ilang taong minsan naging bahagi ng kanilang masakit na nakaraan. Ngunit ngayon ay saksi na sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, masayang nagsimula ang kanilang buhay mag-asawa. Sa tuwing umuuwi si Miguel mula sa trabaho, sinasalubong siya ni Samantha at ng kanilang munting anak na si Oscar Miguel Jr. Ang pangalan ay pagpupugay sa yumaong kapatid. Tahimik, payapa at puno ng pag-ibig ang bawat araw nila. Hanggang isang linggo, nagpasya silang bumisita sa sementeryo sa puntod ni Oscar. Hawak ni Samantha ang mga puting bulaklak habang si Miguel ay may bitbit na kandila. Habang inilalagay niya ang mga iyon sa harap ng lapida, mahina siyang ngumiti. "Hi, Oscar," mahinang sabi ni Samantha sabay haplos sa marmol. "Matagal-tagal din bago ako nakabalik. Ang dami kong gustong sabihin." Lumapit si Miguel, marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng asawa. "Una sa lahat," patuloy ni Samantha, nangingilid ang luha. "Gusto kong sabihin, pinatawad na kita. Hindi ko na gustong dalhin ang bigat ng nakaraan natin. Alam kong mahal mo ko at alam kong hindi mo rin ginusto ang nangyari." Huminga siya ng malalim. "Salamat, Oscar, sa lahat ng pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Alam ko na ikaw din ang naging daan para makilala ko ang totoong lalaking magmamahal sa akin ng wagas. Alam ko din na masaya ka na kung nasan ka man ngayon. Hangad ko ang katahimikan at kapayapaan ng puso mo." Tahimik silang dalawang mag-asawa. Tanging hampas ng hangin at awit ng mga ibon ang maririnig. Lumuhod si Miguel at sabing, "Bunso, salamat. Kung nasaan ka man, sana masaya ka na. Pangako, iingatan ko si Samantha at ang anak namin habang buhay." Pag-alis nila sa sementeryo, magkahawak kamay silang naglakad. Sa kanilang mga ngiti, makikita ang kapanatagan na dulot ng pagsasara ng sugat ng nakaraan. Alam nila na sa mga darating na pagsubok ay makakaya nilang harapin, lalo at tapat at wagas ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ang tunay na pag-ibig ay sinusubok ng panahon at kapatawaran. Sa bawat sugat na pinapagaling ng puso, natututunan nating hindi lahat ng pagtatapos ay wakas. Dahil minsan, ito ay simula ng mas maganda at mas totoo pang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Samantha at Miguel. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga storya na puno ng kilig, drama,